Wala ito sa plano ko pero pinagawa ko na rin kaya naman mabuhay. Ako po ito si S at welcome sa panibagong araw, panibagong Istorya! Kamats, ito ang part 5 ng aking house renovation dito sa aking second floor. Kaya naman tara at ipapakita ko sa inyo kung ano naman ang aking pinagawa. Ngayon nga, ipapunta na dito sa bahay o mag-i-install ng aking sliding window kasi naman naisip ko na ang pangit naman tingnan kung yung aking bintana dito sa aking second floor ay hindi maganda ang mga bintana dahil napakaganda ng aking tiles, maganda ang aking kesame, maganda lahat, pati ako, pero yung aking bintana ang tsaka-tsaka. So hindi pwede yun. Kaya naman kahit wala ito sa plano ay inilaban ko na kasi sanay naman ako lumaban dahil pinalaki ako ng sex bomb. Get? Ow! Before, ang bintana dito sa taas ay yung jalousie. Yung jalousie na yun, galing pa yun dun sa ancestral house ng lola ko. Dahil nga, nagtitipid kami noon at wala pang budget, so yun na muna yung nilagay ni mother dito sa second floor. Pero alam nyo ba, sobrang tsaka nun kasi bungi-bungi na siya, tapos kulang-kulang na yung mga bubog. Kaya naman, naisipan ko talaga na kailangan nyo ng palitan, parang ikaw, gusto na kitang palitan. At dahil nga talentahin na ako, gusto ko ma-achieve yung team aesthetic, yung team kahoy na bahay, kaya kailangan talaga ng sliding window ako. At alam nyo ba, umaampis na naman kasi dito kapag umuulan, kaya talagang kailangan na siya. O diba, sobrang dami kong paliwanag para lang masabing kailangan kong palitan ang aking bintana. At alam ko kaamats, magtatanong ka kung magkano nga ba ang binayaran ko sa pag-install sa aking bintana dito sa aking second floor. Well, syempre, hindi ko alam. Hindi. Umabot lang naman ng 5,000 pesos yung pag-install dito sa aking bintana dito sa aking second floor. Nag-iisa lamang si kuya nung siya ay nag-install dito sa aking bintana sa aking second floor. Pero napakadali lang kasi sanay na siya. Go kuya, go. Go kuya, go. Alam nyo ba, nung unang punta niya dito, pinasukatan ko lang yung mga bintana na aking papalitan ng sliding door. At talaga ang nakabudget lang dito ay itong aking bintana sa second floor. The rest ng kanyang sinukatan hindi ko muna ipapagawa kasi ayaw ko out of budget. Pero yung sliding door doon sa baba, pinayari ko na din kasi kailangan ko siyang ipagawa dahil hindi na rin siya functional kasi maganit na, yung alam mo hindi na siya mahila kapag binubuksan mo or sinasara mo, hindi mo na siya magagawa kasi sobrang ganit na. Kaya naman, isinabay ko na din yung pagpapaayos ng aming sliding door sa aming salas at umabot lang naman ng almost 2,000 plus. I don't know the exact amount pero kulang-kulang 3,000 na din yung binili ng mga gulong kasi mahal pala yun. So nakakatuwa kasi akala ko palitan na siya pero hindi na pala. So ang kagandahan dito sa mga sliding door, sliding window kapag medyo maganit na, papalitan mo lang yung gulong nila dun sa ilalim para mahila mo siya, masasara mo siya. Hindi katulad ng mga kahoy na inaanay, hindi katulad ng mga ilang mga ginagamit natin sa ating bahay namin sa kinakalawan and so forth. Sa kabuuan, umabot ng almost 15,000 yung aking binayaran sa pagpagawa ng aking sliding window. Bakit? Kasi meron pa akong dalawang bintana na pinakabit. Yung isa ay doon sa kwarto ni mother at yung isa ay doon sa harapan ng aking terrace sa aking second floor. Hindi ko na lamang na videohan dahil ako may pasok na ng mga oras sa si kuya ay nagkakabit. Sulit ko na yung kanilang shop kasi dito ako nang pagawa ng sliding door. Ito ay nasa 4 years na. Nasira lang yung gulong pero goods pa rin siya. So hanggang dito na lamang po kaamat sa aking mga istorya. Muli ako ito si Ed sa ngayong kaamat sa lagi may top girl nerd. Bye-bye!